Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ni Attorney Trixie Angeles. Sabi niya, praning, naprapraning ng palasyo. Praning, why would you ask the journalist covering the General Appropriations Act signing to give up their phones when they never had to do that before? Worried na kayo sa security nyo, sa sarili ninyong lungga? Di kasi kayo mahal. Expensive pero hindi mahal. Okay. Nabasa ko itong mga post na ito kapon. Maraming nagreklamong mga journalist covering Malacanang Bay. Dahil first time na nangyari ito, sa loob ng Malacanang, ang mga gadgets, cellphone ng mga journalist, ipinasurrender. Hindi dinala sa loob ng signing venue. Sabi ng mga journalist, paano gagamitin namin ang mga cellphone namin? So, halos hindi ko maisip ano ang kinakatakutan nila na being a journalist, kailangan mo ng cellphone. No, picturean mo yung o i-record mo yung talumpati. Di ba ganun yun? Importante lang yung cellphone na yun is i-detect mo sa x-ray na wala siyang dalang bomba or whatsoever. Once na malinis naman na cellphone lang, bakit hindi mo i-allow na gamitin ng journalist ang kanilang cellphone? Signing yan ng GAA for 2026. First time nilang ginawa ito. So, what does this mean? Agree ako dito sa sinasabi ni Attorney Trixie Angeles na praning. Sobra na kayong praning. Loob mismo ng Malacanang. Mga Malacanang beat reporters ang mayan. Ano mayan? Mga terorista. Na mismong mga journalist, kinakatakutan na nila. In the first place, huwag na kayong mag-invite ng journalist. Kung kinakatakutan ninyo sila, trabaho nila yan para magkaroon ng transparency tungkol sa GAA. Umiiling na lang ako kahapon nung mabasa ko yung mga post na give up, pinasurrender sa mga journalist ang kanilang mga cellphone. Of course, ang mga journalist, wala silang magawa. I don't know kung mga laptop na lang siguro ang inalaw. Kasi, tak. Gagawa sila ng kanilang mga beat stories. Diba? So, grabe na talaga ang pagkapraning. May confidence pa ba ang Pangulo? Sana naman, meron. Pangulo ka eh. Wala namang threat na ngayon sa presidency. Maliban lang sa mangilan-ilan, example, si Chavit Singson, salita na naman kahapon. Si General Pokis, inaresto na nila kahapon sa pagsasalita. Wala naman sigurong active threat sa buhay ng Pangulo. Si VP Sara, tahimik naman. Hindi naman siya nananawagan na pababain sa pwesto ang presidente dahil gusto ng vice presidente magtrabaho lang Pangulo. Ayaw niyang mag-resign. Trabaho lang. So, kailan ba magkakaroon ng full confidence ang Malacanang sa kanilang ginagawa? Ang iniisip na lang nila siguro ngayon, paano mapataas ang kanilang ratings. Ang isang malaking problema nila ngayon is
yung pangako nila na may makukulong na mga big fish. Kahapon, medyo nagtagumpay sila. May napakulong big fish. 2-star general. Kaya lang, hindi naman siya nagnakaw. Ano bang ninakaw ni General Pukis? Wala naman. Nagsalita lang siya laban sa korupsyon. O yun, inaresto. So, ano ang epekto ito sa taong bayan na nagmamasid? Siguro yung iba galit kay General Pukis, but to me, alam ko maraming humahanga sa kanya. Kasi instead na tumahimik na lang siya, enjoying his pension, buwan-buwan, malaki-laki pa naman, he chose to speak up. Sabi niya, ang korupsyon ay hindi nabubuhay sa katahimikan. Ang korupsyon ay hindi nabubuhay sa kapangyarihan, nabubuhay ito sa katahimikan. Huwag tayong manahimik. Kaya nagsasalita siya. And because of that, yun, inaresto, mabuti nakapagpiyansa. So, good luck sa administrasyon ito sa inyong pangako na magpakulong ng big fish. Tapos na ang December 15, yung unang deadline nila, tapos na ang Pasko, tapos na ang New Year. Ano naman kaya ang sunod nilang pangako? Valentine's. May makukulong ba? Yes, meron mga small fish. No problem about that. Yung sila Sara Diskaya, ang mga iba pang kontraktor, ang mga maliliit na engineers ng DPWH. Yan lang. Mapapakulong nila. Kami, hindi ako maligaya na yan lang silang makulong. Dapat ang mga mastermind, example, si Saldico. May nabasa akong post kanina ni Congressman Toby Chanco. Siguro sabi niya, tuwan-tuwa ngayon sina Saldico at Martin Romualdez dahil hindi na masyadong pinag-uusapan ang flood control anomaly. Tahimik ang Kongreso ngayon dahil naka-break sila. January 26 pa. Yan, mapag-usapan na siguro. Baka imbestigahan na yung Cabral Files sa pagbalik session ng Kongreso. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para sila naman makapagpatayo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ano ang natagaan si Kuya Ugero? Kuan grasya na mo nga para sa mong balay. Ay ani. Imong Tulo na mong balay nako. tulo na imong balay. Ini moya kini kuan yung ginabang. Doon akong balay kay nalata na nga ligi nako. Nalata na. Sen kay naa gyud. Oo. Salamat kayo sa grasya nag-sponsor ani. Oo. Ug karon mo na yung itsura sa atop sa natagaan na Ugero. So mga karaan na gid kayo gatuluan na pod og muulan sila. Muulan na gid sila kay kuan naman. Kanang Kapot na kayo niya akong balay di. Mo na gabok niya na mong gid kaayo. So gamay pod kaayo ang ilang balay. So karon una ni ang ilang kahimtang sa ilang pagpuyo. Makita gid nato nga salog na wow. sa loob na gyud. Busot na. Busot na tungod kay maulanan namang gyud. Muna ang ilang kusina. Nangabasa nang gatuluan. Imo yun, trapal. Salamat gyud sa Ginoo nga sa labok para sa gamas tanan nga kini nag-sponsoran ni hinaot nga mapilo pa mga panalangin pod nga mga times 3 ang iyang mga serbisyo sa mga tao mga tabang pa sa uban dili kamera kay tinuod pobre ni pero naa pa day nagmahal sa mo nga adunahan Nga nalipay pod ni sa mga diri sa among sa Bukidnon diri sa San Rafael kay usap po din nakahatag sa mo og kuan gyud kining Pueblolia naa di po nagkuan sa mo nga mga investment kanang mga kuan ba tabang nagtabang sa mo gyud kay tungod sa kawalan una mo so unsa ra daya imong trabaho? construction worker Kontraksyon ra ka. So pila imong estudyante? opat
Upat. Mm. So taman ra gyud sa pagkaon ang imong kwarta. O igo pagkaon na gyud. Nay makotang isa mo la na gyud. Say mamaylo ra mi og bugas akong ginikanan kay wala lagi pictures barato ben sulo karon. Igo pa mong kompanya og flood control. So salamat kayo ya. Mo sa mo ra gyud.